Nanguha kami ulit nitong Ivy gourd at gugulayan namin. Try namin kung ano bang lasa nito. So na-research namin and napanood namin sa mga social media na ito daw ay nagugulay. So, pisa na natin to. Hatiin lang muna natin. Medyo hinog na yung iba. Ang sabi, para din tong ampalaya. May pait. So yan, ganyan paghahati lang po ang gagawin ko. Eto na po, nahiwa ko na po lahat. Dahil nga po sa may pait yan, parang ampalaya din po. Ngayon po, ibabad po natin sa tubig na may asin. Style ampalaya din po. Para malesen po yung pait niya. And then after po natin mababad, balawan po natin ng mga 2 hanggang 3 beses. Bali, nasa 1 oras ko po itong binabad sa tubig na may asin. And then binalawan ko po ng 3 beses. So ready na po tayo para magluto. So una po, magigisa lang ako ng sibuyas at bawang. Unahin ko po itong bawang. At next po, sibuyas. Ito na pong kamatis ang sunod. Chorizo, tsaka po fried na leeg na manok ang pangsahog ko dito. Kapag napansin nyo po na yung kamatis malambot na, timplahan na po natin yan. Paminta, asin, tsaka po Ajinomoto. Mix po natin. Ilagay na po natin itong Ivy gourd. Siling haba. Tsaka po konting tubig. Malambot na po yung ating Ivy gourd. Pinakahuli po, maglalagay pa akong itlog. 3 itlog po ito na in-scramble ko na po. Then mix po natin. Makalipas lang po ang kunting minuto, paglagay ko ng itlog, luto na po yan. Okay na po ang aking ginisang Ivy gourd. Siyempre, si mother ang titikim niyan. Ito pong aming ginisang Ivy gourd. Sige ma, tikim na ma. Yun. Anong lasa? Ang lasa niya, malinamnam siya, manamis-namis. Parang ampalaya din. May pait pa din. Konti lang pait, mild lang. Mild na yung pait. Yun. Okay. So yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye. Kain po.